As we were driving, I watched the sunset fade inside your eyes. I started wishing right then and there that I could just stop time. It's silly, but you know me. Nostalgia runs right through my veins, and slowly the memories flooded with sadness unexplained. To tell you the truth, forever just won't do. Okay, so meron po dito naiiyak. Nanalighten naman yung mood namin. Hello! Mama, mama! Hey, bata! Mama, mama! Gusto naman kami eh. Walang taga eh. Kala po. Gab, love, love, yan! Hello, love! What did you say? Oh, what do you say to mommy? What do you say? What did you say? What? 3 days ago lang yung kasi na dito kayo. Let's pray. So we are here at the hospital right now for a procedure tomorrow. Hi guys, so I'm post-op. So we had incision drainage. Itong story na to, iti-trace po. Open back. Open back. Ayaw ko lang maisip sa mundo. I-refer pa ako ng patient bago ako na gano'n. Wait lang to ka. Wait lang to. Trabaho ka. Wag ka. Okay, wow, meron silang daily nutritional guide for Filipino adults. Ang galing, nakasulat talaga. Wow. And our food for today, ayan, fish. So, nafi-fish naman ako, pero I rarely eat yung sinabawang fish kasi takot ako matinik. Okay, that's it na. There's a station. How are you? I'm okay then. Yay! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Kamarin Hospital. Okay na. Kamarin Doctors Hospital. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you po. Hi guys, welcome back to my channel. This is Recipes and Pieces, and for today's vlog, I am going to talk to you about something. So, as you can see, I'm wearing hospital gown, and dito ako sa hospital ngayon. And sometimes, doctors become patients too. Hence the title. So, as all of you know, I am postpartum. Kapapanganak ko lang kay Gabby. And it's been 5 months. Kung nakikita niyo po ako sa aking Instagram post, sa mga post ko, I'm doing breast pumping and at the same time, breastfeeding. So, regular yon, no? And sometimes, we need a little help from the formula, pero karamihan pa din, breast milk si Gabby. So, nagulat lang kami, no? Around April or May, meron kaming napapansin na parang breast lump or breast mass doon sa area. And breast nodule pa lang, so hindi siya ganun kalaki. Breast nodule pa lang siya on my left chest
left breast. And I usually do lactation massage kasi to enhance the flow. At the same time, postnatal massage para yung likod ko kasi I have chronic back pain. Alam niyo yan, mga followers. Anyway, ayan. So, what happened was, even though nagpapamassage ako noon, meron pa rin nandito at malaki siya. And around this May, meron na rin parte dito na malaki. Hindi yan ganyan dati. Before kasi, may history rin ako ng fibroadenoma na minamonitor ko lang din. And, yun, natakot na rin ako kasi nagkaroon na rin ng nipple retraction or parang dumikit siya doon sa chest. Yung nipples, hindi na siya pantay. So, sabi ko, there's something wrong. So, parang last week, nagpa-schedule ako ng ultrasound. So, this Tuesday lang yun kasi mas less hectic kami. Relatively less hectic kami from other days of the week. And kung mapapansin niyo naman sa mga post ko, talaga namang regular naman ako. Although there are times na hindi talaga siya sunod sa schedule. Pero I make sure na makakapag-pump pa rin ako kahit na antok ako sa gabi. But the problem was, enlarging mass talaga na ang bilis-bilis yan lumaki. And it caused worry na sa akin. So kayo guys, mas maganda talaga na you do your self-breast examination every day habang naliligo. Actually, every month yon. Pero you can do it every day naman pag naliligo. And then, magpa-check up kayo so that your doctor can do a clinical breast exam and then ask some diagnostic exams like mammography or breast ultrasound para lang ma-investigate kung anong klaseng breast mass yan. And then, usually kasi, i-refer yan sa surgeon, no? If ever na i-refer sa surgeon, wag mo takot agad, it doesn't mean na operahan agad, kailangan lang makita kung kailangan bang operahan para ma-advise ng maayos. Ayun, if kailangan ng biopsy. So, ang dumating na result sa amin, yung first ultrasound namin, sa Manila ginawa yun, since dapat papasok pa lang ako the next day, is nasa mataas na BI-RADS. If you know BI-RADS kasi, ano yun? Ayan, pakita ko na lang dyan. So, verbally, sinabi niya sa akin na BI-RADS 4 na ako. And BI-RADS 4 means BI-RADS 4 is suspicious malignancy. And pag sinabing malignancy, ay cancer. Or, kumbaga, yun, di maganda, big C. Tapos, at this time kasi nasa hospice ako and it was bothering me, hindi lang halata, pero it's all over my head na baka yung mga kinakausap ko sa hospice and palliative. Usually kasi kapag hospice and palliative, yun yung mga life-limiting and life-threatening illnesses, no? Usually, merong mga cancer doon, mga terminal or parang kailangan symptomatic relief na lang. Doon na pupunta. And ngayong May, nandun nga ako. Diba? How ironic. Nandun ako. And at the same time, parang nakikita ko na what if ganun yung sa akin? Kasi ang pangit ka ng features. So, para at the back of my mind, nag-iisip na ako ng mga, kunyari, 5 wishes, bucket list, ano ang gagawin. So, nandun na ako. So, I called Dr. Sam, ni OB ko. So, chat talaga una ko naisip kasi may clinic sila at the same time, her husband is a surgeon. So, buti na lang na-pick up niya agad. And I was told na dumiretso agad doon sa clinic nila and andun din yung kilala naming radiologist na kita ko rin nung med school at the same time siya din isa sa mga nag-ultrasound when I was pregnant. So, ayun, binigyan niya pa rin ng BI-RADS 4 at that time. Tapos, pero ang consideration niya was focal abscess. And pag sinabi focal abscess, that's nana. Pero syempre, ang sabi pa rin naman, importante pa rin magpa-biopsy. Pero mas na-appease kami ni Doc Durrell. Si Doc Durrell yan, thank you so much, Doc. Thank you so much. Sobrang, ewan ko, medyo, ako kasi, mas leaning ako sa objective side na, okay, as long as I know na makapag-plan na ako ng mga bagay-bagay. I was already thinking about how it will affect my residency if ever I will become a certified family physician or if ever na I can grow old with Taro and masubaybayan si Gabi sa paglaki niya. Pero
ayun. So, I was just holding those things. Hindi ako makapag-isip. At the same time, meron pa ako mga patient sa hospice na hindi ko mapabayaan sa isip ko. So, yun yung mga tumatakbo sa utak ko at that time. Tapos, sabi ko pa kay Taro, paano yan? Kailangan mo na bumili ng wig. Worst comes to worst, nasa stage 2. Ganyan, kasi nga sa size, kasi 4 cms na. Kaya sabi kasi sa akin ni Taro, kung yun man ay cancer, bakit sobrang bilis lumaki? Usually, hindi kasi ganun ang course. Pero syempre, depende pa rin yung case to case. Mas maganda pa rin yung pa-check up kayo, guys. Pero yun talaga yung mga naisip ko ng time na yun. Iniisip ko na kung paano ko i-reframe yung life ko ahead of me. Tapos, yung sa utak ko, sabi ko, bakit ako na naman? Kailangan nagkakaroon ng mga ganitong kasi pagsubok. Kasi I've never had anything easy. Lahat pinaghihirapan ko. So yun. Ngayon lang ako nagkaroon ng time na magkwento sa inyo kasi Taro ay pumunta sa baba for billing. So kinento ko na din sa inyo, guys. So that alam din ninyo and to be aware na it can happen to you din. Both sides. Siyempre to err with caution pa rin ang mas maganda. So, ayun. Ang laking tulong din na doctor ka. Alam mo yung mga possible na mangyari. Tapos, I tried to face it na lang din talaga na in a calm way. Tapos, umuwi kami sa bahay to tell everyone. And my mom and my dad. Daddy ko wala pa pala doon, yung mommy ko lang. Pero napauwi kami biglaan on a Tuesday. So, parang nagtaka na sila. Eh, tiyat nila kung bakit. So, may instinct daw siya na there's something wrong. So, doon nalaman niya. So, we're all just trying to hold our tears back. Tapos yung mami ko is like, sabi niya, kailangan magpakatatagan yan. So, parang ako is like, oo, ganun, alangan naman. Pero syempre, hindi ko na napigilan na umiyak na siya. Pero talagang, nasa isip ko lang talaga noon is kawawa yung baby na may iwan. Walang nanay na paglaki. So, cute-cute pa niya noong time na yun. Tapos, iniisip ko pa kung makakapag-breastfeed ako ulit. So, dami kong biniling mga accessories para sa breast pumping. And so, nag-invest na rin ako. Tapos, ganun yung nangyari. Hindi ko alam kung makakapag-pump pa ako. Pero nag-pump rin ako kasi nag-e-engorge eh. Masakit siya kapag nag-e-engorge. Pero yung pain naman nun, wala lang naman. Siguro sabihin natin mga nasa 1.5 over 10. Medyo mataas na kasi yung pain tolerance ko. Ang pinakamasama kasi doon sa breast mass is hindi siya mapula, hindi rin siya masakit. No active signs of inflammation, which is dapat meron sana for my age range. Yun yung mga usual na lumalabas. Tapos, ayun, kinausap ko na yung training officer namin na I have this kind of breast mass and pinapa-admit ako sa hospital for corneal biopsy. Kasi at this time, ayun, advice na rin na i-sedate. Mabilis lang naman yung corneal biopsy usually. Pero, ayun na lang din. I think mas better yun na sinedate. Iba kasi kapag utak na yung kalaban mo, baka uneasy and anxious ng time na yun. And as a doctor, nakita ko din naman kung anong itsura ng local anesthesia. Sa tingin ko, kakayanin ko, pero yung utak ko, I don't know. So, lucky enough, kilala ko sila Doc Sam at saka yung husband niya. Husband niya yung nag-operate sa akin. Nandito na ako sa hospital that night around 10 p.m. Tapos the next day, nag-proceed na. So, i-explain sa amin since focal abscess yung reading ni Doc, na radiology, si Doc Durrell, no, we plan to do IND. Actually, i-explain ni Doc yung itsura nung breast mass. It's really complex kasi may lumulutang nga doon. So, focal abscess, pinakita niya pa yun sa wife niya na radiologist din. So, hindi lang siya yung mata. So, sabi nila si Doc daw ay hindi pa nagkakamali kahit almost the same case. So, maganda talaga doon tayo pumunta sa kung nasaan sila. Sa Queen's Clinic. Although hindi naman ako sobrang nagpakaisip na benign lang ito. Pero, we are thinking na worst comes to worst pa din. So, nag-iisip na ako kung anong itsura ko, pagkalbo, mga ganong bagay. Tapos, kung paano yan
mahihirapan, pag-hospice ba. At that time, iniisip ko, if ever man na talagang cancer yon, iniisip ko naman na hindi naman siya katapusan ng lahat. So, nag-branch na rin yung utak ko sa mga possible things na pwede ko gawin, mga habilin, ganyan. So, may mga inayos ako financially kasi ganun naka-ahead yung nasa isip ko if ever man. But thankful ako kay Lord at sa mga taong sinent niya as an instrument for healing. So, ngayon, continuous lang po yung healing. Tapos parang iniisip ko din that time is sobra bang pinagod ko yung sarili ko. Pero pag iniisip ko, bakit pa naman ibang mas pagod naman sa akin or ginagawa nila yon, hindi naman sila nag-breastfeed or hindi sila nagpapump, pero bakit hindi naman sila nagkaganito like me? So, it brings a message na wala. Kailangan ko lang din siya pagdaanan for me to appreciate things and serve as a lesson. And totoo pa din na hindi nagbibigay ang Diyos na anything na hindi mo kakayanin. If ever man na hindi mo yun kayanin, siguro yun na yun. Pero, lagi kong dinadala sa sarili ko, trust the process and trust the Lord. So, papasok pa rin naman siya. Ayun. Tapos, iniisip ko din by that time, no, dapat pala magpa-binyag na ako para naman sa kalakasan ko, andyan pa, if ever na mag-chemo, ini-imagine ko na kung gaano kasakit ang masikmuraan, ang humapti ang sikmura, magsuka-suka, and all the things that can affect me. Naisip ko na yung mga nakikita ko na it can happen to me. Sobrang overthinking din talaga. Which is not, I can say na not really bad kasi at least objective ka. At the same time, it's unnecessary for that time. So, yun. So, dumating na yung day na for corneal biopsy. So, dumating si Doc. And in-explain niya na since ang consideration ay focal abscess, ang gagawin ay incision and drainage. And if ever man na wala makita doon, we will proceed to corneal biopsy. Start na, binaba na ako. Okay naman yung handling sa akin as a patient. And hindi rin naman masyadong dinisclose na doctor ako. So, okay naman yung handling nila dito. Sa sobrang antok ng pagkatao ko, hindi ko alam kung nilagyan man ba ako ng anesthesia, pero nakatulog na rin ako. Siguro mga 9 nga yun. And then, pagising ko na lang, around mga magte-12 na. And sinabihan din naman ako na I will feel groggy when I wake up. Pero hindi naman masyado. Parang fresh naman yung tulog. Pero inantok pa rin ako. As an antuking person. So, pagdating ko ng room, andyan na si Taro, tapos ayun, in-explain niya kung ano-ano nangyari. So sabi, abscess lang din daw talaga. There is nothing to biopsy. So which is good, ayun. So balita na rin kami sa mga tao at that time. And then, yung incision, it's left open for tertiary intention. So ibig sabihin, kailangan pa rin naka-open siya to let the abscess out. So, if ever kailangan siya squeeze para lumabas everything. And ayun, chinek din naman siya sa loob daw during the IND. Kung meron daw any mass, wala din daw talaga. Which is, thank you, Lord. Wala din talagang iba-biopsy. So, na-relieve na rin ako doon sa iniisip ko na worst comes to worst. Na-relieve na rin kami. Pinagpahinga na lang din kami. So, ngayon, processing na rin yung papers ko para ma-discharge. Sobrang thankful dun sa mga tao na yung instruments ni Lord. Dr. Sam, and si Dr. R.S. Razon, sila Doc Durel, at si Doc Miggy Diaz. Si Taro, syempre, na nag-asikaso kahit na nagbe-vasovagal. Ayun. So, siguro yun lang din, guys. Mas mahalaga na kahit na busy kayo, huwag niyong kalimutang alagaan yung sarili niyo, you do necessary things. Actually, kasi advocacy ko din yun na i-check yung sarili. Pero sa sobrang busy, mahirap siyang gawin. So, if ever man na hindi niyo magawa yung sarili niyo, do it to other people. Tapos, let's check on each other.
Tapos yung mga self-breast examination, do it always. Every month, 1 week after your menses, or kung wala man kayong mens, do it 1 day, same day of the month. Para din makikita nyo kung ano yung familiarity ng breast nyo na if ever na may tumubo, alam nyo. And mas magandang aware kayo if ever man na may kapa kayong bukol, tatanggal siya agad kung kakayanin, no? Kaysa sa late stage na, tapos kakabahan na kayo kung ano-ano nang iisipin nyo. Huwag na muna kayong pumunta sa mga herbal side kasi it has no any proven therapeutic effect doon sa bukol. Siguro wellness, pwede pa. Pero kung yun lang, mas maganda magpa-check up pa rin kayo muna. Guys, the earliest time that you palpate or observe any lump anywhere, it's better to have yourself check. Mas maganda na nag-detect early kahit na medyo may takot tayo, mas meron kasi tayo magagawa. Iba pa din ang may alam kaysa sa wala at huli na. Sayang naman kasi kung hindi natin magagawa yung mga bagay na dapat, no? So, ayun, in retrospect, no, siguro dapat mas maganda kung mas maaga ko din siyang nakita. And if ever na sinabihan kayo na mag-follow up or mag-monitor, gawin nyo yun. Gawin nyo yun, guys. Hindi yun para sa doktor nyo, para yun sa inyo. For your peace of mind din. Siguro kung makalimutan nyo man, no, itago nyo pala yung mga previous nyong mga result ng exam. For reference, lagay nyo sa ref ninyo, monitor nyo yan kasi makakalimutan nyo talaga yan with how the life is pacing so fast. Minsan talaga kasi yung katawan natin kahit na ginawa na natin lahat, wala naman tayong first degree history sa family, tapos we're trying to live a good life. Minsan baka malusadan pa rin tayo. I already had a lot of near-death experience and ito, masabi ko, spiritually, I almost died. Pero hindi naman din masyado. Ang sabi ko nga dito ay, nung parang naiisip ko na totoo ba to? Is this really happening to me? Tapos parang nagkaroon pa ng adult denial. Pero at the same time, kung ibibigay nyo to, parang sinasabi sa sarili ko na hindi ako bibigyan ni Lord ng something na hindi ko kakayanin. Pero wag naman ganito. Tapos sabi ko rin na before ako ma-hospitalize or ma-admit, sabi ko rin na if ever na mawala man ako, sayang naman yung potential ko as an instrument. Sabihin mo na ba kaming gagawin ni Lord at hindi pa daw ako mawawala. Sabi ko pa nga dun what if maging masamang damo na lang kaya ako para mas mahaba yung buhay. Pero hindi ko naman nasa isip yun. And ayan, andito pa rin tayo. Continuing the mission that is given to me. And I think yun muna guys. See you. Ayan. By the way, nakalimutan ko pala. Mag-thank you pala sa Camarines Doctors Hospital for treating us well here. Yun muna guys. Thank you. Iniisip namin kung ano yung mga possible cause nito, no? Pwede kasi nagkaroon ng infection doon sa breast. Especially nga, common yun kapag ka nagpapa-breastfeeding. Tapos, common concern din siya. So, baka yun sa akin, hindi nag-heal ng maayos, tapos nagkaroon ng collection ng nana sa loob. So, because of my pain tolerance siguro, hindi ko na rin siya napansin. Kasi wala rin namang signal sa akin for me to manage it. So, baka kaya nagkaroon ng ganun. It's actually prevented by having regular breastfeeding at the same time breast pumping. Which I cannot always do since nandun ako sa pasok, duty, no? Although meron ako mga iba't ibang periods, may mga times talaga na I pump longer than usual. So, yun. If ever pala na magkaroon ng mga inflammation, no? Or parang namumula, sumasakit, magpa-check up lang kayo para alam nyo din kung anong gagawin. Mag-guide kayo properly, medically. At least nakalabas na kami sa ganong thinking ngayon. And thank you, Lord po talaga. Hindi matatapos-tapos ang aking pasasalamat. Hey guys! So ngayon magkakaroon po tayo ng ibang room tour. It's an unexpected staycation. It's not a staycation actually, admission siya. Yung room po namin,
semi-private. Yan. So, fortunate enough na wala kaming katabi. At kami lang nandito ngayon. So, ayan yung bed natin. Andyan yung cabinet, bedside cabinet. Tapos, yan siya, itsura niya. So, unahin na natin ito. Ito yung CR. Ang maganda dito, may shower sila. Akala drinks for safety. Very good. May mga reminders how to hand wash. Tapos, mayroong basurahan. May tissue holder. At meron din tayong call button for emergency. So, ayan. Bidet. Meron din tayong bidet. Okay. Saksak. So, ito. Meron tayo dito. Biodegradable. Non-biodegradable infectious waste. Telephone. And then, phone directory. Aircon. Yung aircon nila is good enough. May emergency light. May mga smoke detector. Okay. Tapos may divider, just in case na meron pang isa dito. Yan. Pero ito yung sa akin. Yung bed nila, gumagana yan. Gumagana naman ng controls. Pataasin na lang natin. Yan. May infusion pump sila. Akala may infusion pump. And then meron silang lazy boy. Over bed table. At saka ang food nila ay nakalagay sa bento box. Tingnan nyo. Yon. Tinola. So, close muna natin yan. Alright.